Hello, good morning sa inyong lahat. Live na naman ako ngayon. Sa tagal ng nag-live na naman ako. Pasensya na ang kalat. Ito ang aking luggage. Wala pang laman yan. At ito, pasensya nyo na yan. Kasi yung blow, may yan, heater kasi yan. Tumatama sa ko. Kasi pag winter, may heater dito. Para uminit ang buong bahay. Kung hindi mapapro-frozen kami. Nagkataon na dyan yung vent ng heater. Kaya linagyan ko ng ganyan, no. Pero ayusin ko yan. Pansamantagal lang yan. Yan, oh. Pasensya na, ngayon lang naman ako nakapag-live kasi nga yung mga nakaraang mga linggo, stress ako masyado, wala akong ganang mag-live. Kaya kumusta na lang sa inyong lahat, hindi ko nakikita yan, basta pasalamat sa mga nanonood, ha? At ako nag-ready kasi every 2 weeks na out of town kami. At parang malamig din sa labas. Itong aking luggage, hand-carried. Hindi, wala pang laman yan. Kaya, diyan ko lang muna. Oops. Wala pa yung laman. Kaya dyan ko lang muna. Lalagyan ko yan. Soon. Sana matuloy ang biyahe namin, ha? Baka pag sino ba yan? Gagamitin ko ang aking mahiwagang mata para makita ko. Ay, Jenelyn Petter. Hello. Siyang unang nanonood. Ano na dito? Parang ang ilaw, oh. Nag-ano lang ako, yung isa kong salamin, hindi ko nakukuha kasi natabunan. Daming kalat dito. Hindi ko pa naayos. Yung iba pa lang naayos ko. Yan. Ma-out of town kami, kaya yan. Nagpapaganda. Kahapon sana kami alis. Kaya lang, may pinuntahan yung kapatid ko. Kaya, naka-makeup na ko noon, ha? Kaya lang, medyo stress ako. Kaya hindi naman ako nag-video. Diba? Ilang araw din akong hindi nag-Facebook. Kagabi lang, parang kagabi lang yun, ha? Yan. Umaga na gayon dito, dyan sa Pilipinas. Gabi na siguro. Yan. Nagpapaganda naman si si Dubi. Kasi pag hindi ka nagpaganda, sino ba ang nanonood sa akin ngayon? Hi. Kaibigan ko, Victor Samson. Hello. Ako si Dubi. Tagal nang dahil tayo nagkikita, ha? Yung huli kong sa Pilipinas, 1980 siguro yun. Bata pa ko noon, ha? Ngayon, tingnan mo, ha? Bata pa rin. Bata pa rin. Pero, kapag nakapunta na ako kay Belo, mas lalo akong mabata. Yan. Salamat sa mga nanonood. Ako'y nagmamadali kasi nga out of town kami. Bihira lang ako mag-makeup. Kaya pag na-makeup ako, special occasion yan. Nasara. Ako minsan nalabas lang ako pang bahay kasi dito naman sa kanan ganyan yan, eh. Hindi lang naman ako ang napunta diyan sa palengke na walang makeup, hindi nakaayos. Yan, pero sa Pilipinas, ha. Pero doon sa bahay, sa lugar namin, sa Dait, pag ako na
umaga, nakapajama ako, punta ako doon sa lote ko. Kikiusap ako doon sa, tumitira doon sa baha, sa lote. Nakaano lang yan. Ang pinagtataka nila, bakit daw ay nakamidyas ako. Kasi naman, sanay na akong magbidyas. Talaga, sanay. Sabi, may sakit ka ba? Sabi ko, wala, bakit? Bakit nakamidyas ka? Sabi ko, oh, sanay na ako magbidyas. Kasi dito, pag nagmimedyas, may sakit. Hindi kasi ako nakakalab na na walang medyas. See, nakita mo, nakapula na naman ha. Doon sa lugar namin, sa Camarines Norte, na-chismis ako na iisa lang daw ang damit ko. Kang ginawa ko, sinampay ko yung yung mga linabahan ko yun. Gulat sila. Lahat pula. Tingnan mo to, pula to. Nandito sa mga ko pula. Kasi yan nga pula. Iwan ko ba, parang possessed ako sa pula. Hindi ko maanuhan. Pag ako na sa labas, nakakita ko ng pula, ganyan ako. Iwan ko ba, parang possessed ako sa pula. Kaya ganyan. Kahapon sana kami labas. Wala rin nangyari. Tinamad na ako. Kabihis na rin ako noon. Kaya every 2 weeks, yan. Na out of town kami kasi napunta kami sa yung nagtitinda ng Pinoy na pagkain. Ay sa papa yan ang pagkain. Naman, dahil sa sinabihan ako ng doktor na mag-diet ako kasi nga tumaba ako. Sa sobra kong stress, tumaba talaga ako. Yan. Ako. Yung parang wala akong pakialam. Kain ako ng kain. Kain ako 10 times a day. Akala ko na nawala na naman. Malayo kasi ako sa doon sa connection. Kasi nga, dati ang kwarto ko nandoon, malaki ha. Kwarto to ng anak ko. Kaya lang nagkataon na pinalayas ako sa kwarto ko. Nagustuhan niya yung punso ko, ay spoiled yung sobra. Yan. Nalangan lang ko. Gusto niyang, excuse me, bubulol na ako. Gusto niyang doon sa kwarto ko. Kasi nga may king size bed ako doon. At may sala ako. Yan, nangyari dito na ako. Nakita ko. Nag-promise ko, okay. Sabi ko, okay, you can move in here. Kasi nga, sabi ko, uuwi naman ako ng Pilipinas. Kasi nga, hindi naman natuloy. Last year sana. Yan, hindi natuloy. Nagkaroon ng problema yung passport ko. Tagal bago dumating. Kaya, yun. September sana ang alis namin noon. Ay, nagkataon na walang nangyari. Hindi dumating yung namin flight na yung passport ko sa tamang oras. Kaya na-cancel yung namin, yung flight. Hanggang ngayon, tapos nagkasakit pa si Papa, kaya postpone yung flight namin. Sana ngayon matuloy na ang biyahe namin. Para naman yung iba kong mga gustong makilala ko sa personal. So, nag-garden ako ng isang araw, sa sobra kong stress, sinuntok ko yung bato. Lamaga. Kasi pag ako stress, gusto ko talagang ilabas yung ganyan ako. So, sobra akong galit, sinuntok ko yung bato. Kasi, nasa ko hindi, baka maniwala kayo, hindi. So, na-spray nito. Ito, sakit. Kaya, yan.
Baka maniwala naman ha. Kasi kapag may kinikwento ako, madaling pinapaniwala na agad. Ito. Mahirap maging babae. Mahirap magpaganda. Galing ito sa Pilipinas. 2014. Ano? 2010. Souvenir ito. Di ba umuwi kami 2009? Para mag-shooting ng indie film na produce ko sana. Kaya lang, naloko ako. Ayan. Punta kami sa probinsya. Uwi kami. Bago kami balik dito. Bili ko ito. Nadala ko. Kalain mo yan ha. Kaya pag nakikita ko to, naalala ko yung naloko kami nung nakilala kong indie film director. Na scammer pala. Ginagamit ang showbiz para manloko. Ginagamit ang Facebook para manloko. Kaya mag-ingat kayo kapag may naglapit sa inyo na gusto mo mag-produce ng pelikula sa Pilipinas. Wala. Kataon naman. Naloko pa lang ako noon. Lahat na na-invest ko na wala. Kaya, isinugal ko yung natitira kong savings. Sinubukan ko. Anong nangyari? Simula April, May, June, July, August, September, October. 6 months. Nose dive. Ulit ako. Wala lahat. Nanakaw pa yung mga, mga lahas ko sa pawn shop. Kasi sinangla niya. Oh my God. Ayoko nang maalala yun. Minsan bumabalik talaga yun sa isipan ko. Ayoko nang masirang araw ko. Kaya cut muna. Ayoko nang kasi na-stress ako. I-ano ko na lang yan sa sa press conference ko pag uwi ko ng Pilipinas. Kasi naalala ko yan na di-depress ako. Ayokong masirang araw ko. Kaya cut na muna. Okay. Paganda na naman ako. Dati-dati, inaano ko lang to. Mahaba ang buhok ko pag ako nade-depress. Mahaba na sana ito. Pag ako nade-depress, buhok ko ang pinagdidiskitahan ko. Pinutulan ko ito noong 2015 siguro yun. Yeah. Sa sobra kong depression. Yan. Buhok ko ang ang pinag-anuhan ko. Ngayon, nagpakatapos ng na-realize ko na ano na ang buhok ko, sira na, putol na, sobrang ko, ang lungkot ko. Kasi nga yan, ganyan ako. Pero ngayon, hindi na. Kapag sabi ko sa dito sa bahay, kapag nagsasabi ako ng gugupitan ko ang buhok ko, it means talagang sobrang stress ko. At ang buhok ko ang binabalingan ko. Kaya ngayon, pag ako na-stress, gardening ang ko. Yan, binabaling ko ang depression ko. Kasi pag nakakabasa ako ng mga panglalait sa akin, kung ano-anong mga yung napiktuhan ako. Pero ngayon hindi ko na. Kasi hindi na yan, padagdag ng padagdag eh. Noon isa lang, ngayon marami na. Di ko na alam kung sino-sino ang mga naglalait sa akin. Oh, hindi magandang masyado. Hindi sa hindi maganda. Hindi ako satisfied sa ng buhok ko. Dapat kulot-kulot talaga yan. Okay. Yan. Dinagdiskitahan ko ang buhok ko. Tapos, nagsisi. Yan. Dati kulot ito. Ganyan. Kaya lang, iwan ko ba? Bakit hindi na kulot?
Madaling maghaba ang buhok ko. Kaya kung hindi sana na ano, na ito, may nabili ako ito. Ito ang aking paboritong. Nahilig ako sa hat. Ano ngayon sa July 1, 150 years ng ano, Happy Birthday Canada. Happy birthday Canada, happy birthday Canada, happy birthday, happy birthday, happy birthday Canada. 150 years. Tingnan mo yan. O, kaya ako ay proud Canadian kasi palaging nakapula. Tingnan mo yan pula. Yan. Proud Canadian ako kaya palagi ako nakapula. Hindi, bata pa talaga ako. Mahilig na ako sa pula. Ano, kung mapapicture ako ng ganyan, maganda ba? Hindi masyadong nakita ang mukha ko. Ito ang isuot ko pag uwi ko. Paglabas sa airport, kung sino ang nakita nyo dyan, lahat nakapula, ako yan. Pula, ang buhok hindi lang. Pulang kopya, pulang damit, pulang sapatos, pulang kuko, pulang ngipin, pulang mata. Ako yan. Hindi, biro lang. Hindi, pag uwi ko, hindi ako mapula, ma-disguise ako. Hindi nyo makikilala. Wala makakakilala sa akin paglabas ko ng airport. Kasi nga, hindi naman ako mapula. Ma-disguise ako. Kasi, paano? Siyempre, paglabas mo sa Pilipinas, paglabas mo sa airport, ay sa airport, garanyan ka na. Tapos, haragas na ang mukha mo. O, pagkatapos, wala, ano pa yung mga makeup mo, sira-sira na. Ala, pagkatapos yan, may makakita sa iyo, ikaw ba yan? Ikaw ba si Dubi San? Nasaan si Dubi San Andres? Ako na pala yun. Nasaan si Dubi San Andres? Kilala mo? Kasi, medyo kaawig mo. Pero hindi ka yun. Yan pala ako yun. Kaya, dapat, mapaganda muna ako bago ako magpakita sa lahat. Kasi nga, yung sa unang pagkikita, dapat maganda. Baka mamaya yan, makita ako sa personal, mahimatay. Natakot sa akin. Yan. Okay, hindi pa inaayos kong buhok ko dito kasi hindi pa nga maganda. Hindi pa ako tinatawag. Madali na pag maalis na kami. Yan. Ang pag nasa eroplano ako, oh my God, naninervyos talaga ako. Pag nasabi lang, malapit ng naninervyos ako. Parang ayokong umuwi. Malay mo, abangan ako dyan yung nangloko sa akin na hindi film director. Kasi, di ba, nabulgar na siya sa publiko. Nabulgar siya simula nung November 26, 2014. Almost 2.5 na ng taon, di ba? Palagi siya nasa newspaper. Kaya yan, okay na. Ay, Dubi, wala palang pag-asa. Talagang expired na. Kailangan mo nang magpatingin kay kay Belo o kay Kakalayan kasi expired na. Yan, nagda-diet talaga ako dahil nga sa tumaba akong masyado. Yan. Pero
ano na, simula ako nag-diet, April 18. Ano ba yun? Yeah. Yeah, April 18. Tapos May 18, na isang buwan na. Sa 2 buwan, sa June na 18 or 19, 2 months na akong hindi kumakain ng white rice, white bread. Wala na. Kaya lang, kailangan ko ng exercise. Masakit nga ang kamay ko eh. Kaya para yan ang ko, exercise ko. Na-sprain nga yung kamay ko. Kaya hindi ko masyadong Okay, excuse ko lang yun kasi wala na akong lakas. Trying hard, di ba? Tinawag akong trying hard lady daw. Yung mga nagbaba sa akin, trying hard, kung ano ang mga tinatawag sa akin. Kailangan kasi gusto ko magmuscle eh. Gusto ko maging action star granny. Granny, action star. Yeah. Patawa ha. Pero yan gali ko, patawa. Pero pag ako stress, ayoko makiusap kahit kanino. Diba? Nawala ako sa Facebook. Kasi grabe nga yung stress ko. Ayoko makiusap. Ganyan ang gali ko. Pag ayoko makiusap, talagang ayoko makiusap. Yan ang ugali ko. Pero daan lang naman. Hinahanap ko yung aking pabango. Kasi tinawag akong amoy lupa. Hamuyin ko nga kung ako'y amoy lupa. Hindi pa amoy pa ko. Amoy mabango pa. Amoy bango. Paano ako hindi maamoy, paano ako mabaho? Hindi ako nagsigarilyo. See? Hindi ako giinom ng alak. Yan lang. Naninom ako ng green tea at Tim Horton coffee. Yan. Tapos, Starbucks minsan. Or McDonald's, yan. Pag kami nalakad-lakad ni Papa. Yan. Ako, pinapabango ko ang damit, hindi sa katawan. Malay mo, baka magka-allergy, diba? Okay, ayan ang aking mga, yung pakihin. Ito, binili ko ito. Ito, ilalagay ko dito ang aking importanteng, nandito pa nga yung, yung tag, hindi ko pa. Diyan ko lang yan. Para, kasi nakatago to. Nandoon lang yan sa Linagay ko na dyan, para, kung nandito ako sa loob ng kwarto, yan. Talaga yung pursige na ako na ayusin ko yan. Kailan nag-i-impake pa ko eh. Yung iba kong mga, siguro ito, yung late reaction ng aking yung pag-impake ko noon, di ba? Nag-impake ako, grabe yung impake ko. Siguro ito ang reaction ng yung nag-relax na yung muscle ko. Yan, talagang grabe yun, sunod-sunod ang impake ko noon. Nagpadala kami ng tracing kahon. Last month lang. Tapos, nung previous na buwan, bago umalis yung kapatid ko, rin ako, nag-impake rin at pinadala namin, kaya yan. Yan. Okay, gising na ang kapatid ko, sige, baka na ako ha, baka out na, kaya
Maraming salamat sa lahat na nanonood. At sana huwag kayong magsawa na manonood. Baka masunod naman ito next week, 2 weeks. Kasi nagpapaganda lang ako pag every 2 weeks. Pag ano nito, balik naman ako sa dati. Na naman ako, hindi naman ako naayos. Kaputos-putos lang ng buhok. Yan. Yan. Iniba ko naman ang ano ng buhok ko, ng style ng buhok ko. Kaya, yan. Nahanap ko yung aking corona. Kasi gusto ko lumabas na may turban. Hindi ko nahanap. Kaya, yan. Mahilig ako sa sa turban at sombrero. Yan. Basta pula. Yan. Sana matuloy ang uwi namin at hindi magkasakit si Papa. Maging okay ang lahat. Kaya, kita-kita tayo sa Pilipinas. Pero hindi muna ako magpapakita. Yung mga kaibigan ko sa media, sa showbiz, kita-kita tayo. Soon, sana, tuloy-tuloy na. At yung mga kaibigan ko sa Facebook, attend kayo sa October 7, ha? Nandyan yung detalye, yung yung raffle ng Yaya Clean at Maxi Clean sa October 7. Sana yan ang first concert ko ni Dubi San Andres, October 7. At hindi kayo mabibigo, makikita nyo ang sexing Dubi. Kahit matanda na, sexy pa rin yan. Paano? Wala akong bisyo. Alaga na ako sa katawan ko. Hindi na ako mga pabaya. Yung na-depress talaga ako. Mga yun, lalo yung namatay si mama. Naapektuhan ako. Tagal. Hindi, ko na lang na nagbabakasyon siya. Somewhere. Ayokong na anniversary nila ni Papa kahapon, June 10. Tapos birthday ni Mama sa June 16. Yan. At yan. Gusto ko kasi magpamasol ako, 'di ba? Pag nagpapayat ka, ang taba mo nawawala. At yung gusto ko, yung ibang taba sa katawan ko magpalit na maso. Kung hindi, lalaylayan mga kung iyan, lalaylayan. Ay, hindi pwede. Wala pa akong milyon na pangritoki sa buong katawan ko pag ako may milyon na. Hindi na ako magpapagod nito. Hindi na ako magpapakahirap. Mabayad na lang ako para pagandahin ako. Pero wala pa akong milyon eh. Nawala yung milyon ko. Ilang beses ako naloko. Umuwi ako 1994. Para iano ko yung pag-artista ko. Hindi pa nga sikat, nose dive na. Siksi ako noon. Ganda ng katawan ko. Talagang pwedeng isabak sa bold movies. Kaya lang nose dive, walang nakapansin sa akin. Naggastos na yung pera ko. Ilang buwan din ako noon. Siyempre, magastos, diba? Pag umuwi ka ng Pilipinas, magastos. Wala. Balik ng Canada. Pagkatapos, nag-invest ako, kinalimutan ko na yun. Nag-invest ako kung ano-anong mga pinato. Nag-ano ko sa realty, fish pond. Anong nangyari? Naloko rin ako. Bakit ba ako palaging shoot. Ang buhok ko na, bakit ba ako palaging linuloko, ha? Bakit ba? Lahat na pinasukan kong pero lagi kong linuloko. Yan, nawala yung pera ko talaga. Kaya makilala ko yung indie film director na yun noong 2008. 2009. Kalulugi ko lang doon sa fish pond. 3 years ako nag-support. Sa fish pond, padala ako ng padala. Anong nangyayari? Wash out. Ha? Ubos pera ko. Ay, nako po. Yan. Kaya,
ayoko nang mag-invest sa mga business. Kung sakali man ako mag-invest ulit sa indie films na. Kasi iyan ang talagang gusto ko. Kaya ang ginagawa ko, nagawa ko ng indie film, ay mga short films, lagay ko na lang sa YouTube site ko. Sa Doobie San Andres Video. Kaya ginawa akong Doobie Dreams Films. Kasi nga, lahat ng mga ginagawa kong short films or mga idea na pwedeng gawin indie films, galing sa panaginip ko. Oh yeah. Lahat na yung mga nagagawa ko dyan na ginagawa kong short film. Kaya ginagawa kong mga short films, nilalagay ko sa YouTube, sa site, sa Doobie San Andres Video, channel, site ko. Kasi nga, para hindi ko makalimutan. Dati-dati, sinusulat ko yun. Kaya lang, nawala na yung notebook ko. Yung mga sinulat ko. Kaya pag may napapanaginipan akong kwento, na-improvise akong short films para magawa ko at hindi ko makalimutan. Yan. Someday, yan din ang talagang ko na gusto ko magawa uli ng indie films. Low budget lang. At gusto kong gawin yung kwento ng buhay ko. Yan. At yung kwento ko, yung naloko ako. Yan. Naloko ako ng mga mangloloko. Yan. Yan ang ko. Para makabigay ng aral sa lahat. Na kahit ka naloko, ilang beses ka nag-nosedive, ka rin na makabangon. Talagang nagpursige ako makabangon. Hindi pa na ibabalik yung mga perang nawala sa akin. Yung mga naloko sa akin. Hindi pa nakabalik. Kung di sana ako naloko, talagang milyonarya ako. Kailang naloko eh. Ibang ibang yumaman. Sa pera ko, ibang yumaman. Kaya, noon hindi ko yun matanggap-tanggap. Pero ngayon ko na. Makakabalik din yun. Inisip ko. Habang may buhay, may pag-asa. Makakabalik din yun lahat. Yung mga sa akin, kakabalik din yun. Kaya ang ko na, wag nang basta-basta magtitiwala talaga. Hindi na. At hindi na ako sobrang bukas ang dahil ako magdarating ang araw akong kawawa pag ako nabusan. Wala akong malalapitan. Wala yung bumagsak ako, nosedive. Talaga. Wala akong nalapitan. Talaga nagkahirap-hirap ang buhay. Akala ko nga hindi ako makakabangon. Talagang Yan. Yan ang kwento ng buhay ko. Madaling maghabang buhok ko talaga, oh. Ginupitan ko pa lang to. Yan. Pero hindi masyadong Hindi masyadong kulot ang buhok ko. Sanay kasi siyang yung ponytail, ginaganyan ko. Yan. Siguro, kailangan lagyan ko ng setting solution para Yan. Iniba ko lang naman kung Kasi ganin ako palagi hindi palaging kulot-kulot. Yung spiral, yan, ang style ng buhok ko noon. Ko ang aking, sino kaya nanonood? Tingnan natin at, tingnan mo ha. Hindi ko na alam kung saan ko nilagay yung aking mahiwagang salamin.